Teka, sinanggot mo yun ah. Parang hindi siya masaya. Parang meron siyang tinatago. Nakita mo ba na may dala-dala siya pera o dokumento? May narinig kasi ako sa loob na parang nagbubukas ng drawer. Hindi pa siya natulong sa accounting. Oo, nakita ko rin. At meron siyang dalang sobre. Pero hindi ko alam kung ano yun. Sige, sabihin natin kay Guard Gonzales. Kung totoo man, hindi natin pwedeng hayaan. Malaking problema to para sa paaralan. Tara, sama Sige, tayo. tara. Guard at janitor, kailangan ko kayo ngayon sa opisina ko. May nawawalang funds dito. Nakita niyo ba? Opo ma'am, may nakita akong sobre. At hindi normal. Oo ma'am, may narinig mo kaming ingay. Pero hindi po kami sigurado. Pero parang may kinuha siya. Parang may mali na dito. Dapat tayong tumawag ng pulis para may maimbestigahan. Sir, magandang umaga po. Kailangan namin ng tulong dito sa paaralan dahil may nangyayaring pagnanakaw dito sa CSAP. Good morning, ma'am. Okay po, pupunta na po ako sa CCTV. Yes sir, may lead po kami dito. Kapoy, halika. Opo sir, nakita po namin siguro bukong na lumabas sa opisina na may dalang pera at mga dokumento. Sige, ma'am. Maaari po namin kausapin siguro po kung Sige, samahan po kita sa kanyang classroom. Ma'am Gugong, gusto ka pong kausapin ni SPO for Carol. Sir, magandang hapon po. Bakit kayo nandito sa classroom po? Ano po ang problema? Sir Antelia, ito po ay opisyal na bagay. Pwede po kayong maghintay sa guidance office. Hindi po kami makapagbigay ng informasyon ngayon. Hello po sir, bakit niyo po ako kausap? Ma'am, doon po tayo sa principal's office. Guro Gugong, ito po ay suspect sa kasong qualified theft. Base sa statement ng dalawang janitor, nakita ka daw pumasok at tumabas sa principal's office na may dalang dokumento at sobre. Ha? Suspect? Hindi po. Hindi. Ma'am, ano lang po kayo? Bukong, anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Okay lang po ako sir. Pakipagan po ang aking pamilya. Sir, bakit niyo siya inaaresto? Kilala ko siya, hindi siya ganyan. Siya ay suspectada sa kasong qualified theft. Hindi, ikaw na bahala. Mag-iingat ka, tatawagan ko yung pamilya mo. Oo. Pero kung ito ay isang post-arrest interview, hindi ito para pinitin ka umamin. Ito ay para
kumuha ng inyong impormasyon at tiyakin ang iyong kaligtasan. Pwede kang tumanggi sumagot sa anumang tanong. Full name mo at age. Book of Miami, 25 years old. Address mo, Mang Bokong. Mula Liloan City. At ano ang tunay motibo sa likod ng nangyari? Ano po, yung kapatid ko po ay malubhang sakit at kailangan ko ng pera kaya may isang taon na order sa akin. Kailangan ba ng pamilya mo na tulong? Siguro hindi niya po ay nasa labas. Handa siyang tumulong sa pamilya mo. At ang mga ganito, normally ito at si Tomas, ay nagbigay ng statement nila. Sinunod ang pumala sa aking pamilya. Sir. Naintindihan namin ang iyong sitwasyon, Guro Bokong, pero may proseso ang batas. Sino ang bakit sa'yo? Hindi ko po kaya sabihin na yun. Kailangan ko po makausap ang abogado. Naintindihan namin, mayroon kaming abogado na pwedeng mong kausapin. Gusto mo ba tawagan ang pamilya mo? Siguro hindi niya alam na po niya ang nangyari at siya ang kumausap ng pamilya mo. Maraming salamat po. Si Sir Bigyan lang po ang bahala sa aking pamilya. Tayo na yung television kami. Guro Bokong, may sapat mo ebidensya sa kaso ng 510 laban sa iyo. Ano pong ebidensya? Sino po ang nagbigay sa inyo ng ebidensya? Base po sa statement na binigay ng direktor at sa polis, ikaw po ay positive na nagnakaw ng 1,000 funds para lang project para sa isang building. Hindi po ako magnanakaw. Hindi po. Talaga ba hindi ka amin? Alam mo ba isang malaking kahihiyan ang ginawa mo sa paralan ng CCP? Hindi mo ba alam ang laking impact sa ibang paralan? Hindi ko po yun ginagawa. Alam ko naman na yung buhay mo po na may problema kang dinadala. At higit sa lahat, may sakit ang iyong kapatid at nandiyon sa ospital. Kung po may sakit po ang aking kapatid, kailangan po namin ng malaking pera sa kanyang operasyon. Sa tingin mo, kung yung kapatid ay umalim at nalaman niya na yung pera ay pinadali sa kanya ay yung hinakaw, ano ang magiging intention niya? Sir, hindi po lang po ako. May kasabot po ako. Hindi. Si Mr. Tan po. Kapag naibigay ko po sa kanya, sabi niya, ibalik niya po. Bibigyan niya po ako ng pera. Okay, Miss Bokong, dahil sa inyong informasyon, dali namin malaman yung doon na sa likod na ito at maaari na magbababa yung kaso.